Welcome to Stellar Newsio. Your news YouTube News Hub. Stellar News PH, yung YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Dahil sa malakas at masigasig na suporta mula sa kanilang mga tagahanga, na nagbigay ng hindi matatawarang lakas sa moral at inspirasyon sa parehong Fayang at Jazz. Nagdesisyon si Kuya na ipagtagpo ang dalawa sa isang espesyal na pagkakataon upang magkaayos at masolusyonan ang kanilang mga isyu. Ang desisyong ito ay hindi basta-basta ginawa, ito ay resulta ng masusing pag-iisip at pagtimbang sa damdamin at opinyon ng bawat isa. Sa kanilang pagpasok sa bahay ni Kuya, agad na sumik ang tensyon sa pagitan nila. Ang dating mga hindi pagkakaintindihan at mga nasaktan na damdamin ay tila muling umusbong, lalo na matapos ang kanilang mainit na palitan ng mga masasakit na salita at opinyon. Ang bawat isa ay tila nagdadala ng mabigat na emosyon, at ang paligid ay tila puno ng pag-aalangan at hindi pagkakasunduan. Ngunit sa kabila ng tensyon at mainit na kapaligiran, pinili ni Kuya na gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay ng makabuluhang pag-uusap at pag-aayos sa kanilang alitan. Ang layunin ni Kuya ay hindi lamang upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa loob ng bahay, kundi upang magbigay ng tamang pagkakataon para sa mga housemates na magkaroon ng tunay na pag-uusap at resolusyon sa kanilang mga hidwaan. Sa pamamaraang ito, inaasahan na mabibigyan sila ng pagkakataong mapag-usapan ang kanilang mga isyu ng maayos at magkaroon ng mas malalim na pag-intindi sa isa't isa. Sa isang emosyonal na pagtatapat, inamin ni Jazz na labis siyang nagsisisi at nakaramdam ng matinding pagkakonsensya sa mga nasabi niya kay Fayang. Sa gitna ng kanilang hidwaan, sinabi ni Jazz na malandi si Fayang dahil di umano sa pakikipagrelasyon nito sa iba't ibang lalaki. Nang bumalik sa kanya ang sinabi, napagtanto ni Jazz na hindi ito makatwiran at masyadong personal ang kanyang naging pag-atake. Hindi niya napigilang maiyak habang iniisip ang epekto ng kanyang mga salita kay Fayang. Humingi siya ng tawad at inamin na dala lamang ito ng galit at maling interpretasyon. Dagdag pa ni Jazz, natutunan niya na ang pagmumura at panghuhusga ay hindi nararapat na maging tugon sa anumang emosyon o isyu. Ang pagkakamaling ito ay isang mabigat na hamon sa kanya, lalo na't kaibigan niya si Fayang. Naalala niya ang mga pagkakataong magkasama sila at sinabi niya na masakit na nagawa niya ito sa isang taong malapit sa kanya. Sa kabila ng lahat, umaasa si Jazz na mapapatawad siya ni Fayang at mababalik ang tiwala ng kanilang pagkakaibigan. Sinabi rin niya na nais niyang maging mas maingat sa susunod sa kanyang mga sinasabi upang maiwasan ang ganitong uri ng alitan. Dagdag niya, mas pinipili na niyang tahakin ang landas ng pag-unawa kaysa sa pamumuna, lalo na sa mga sitwasyong puno ng emosyon. Marami sa kanilang mga kaibigan at taga-subaybay ang nag-abang sa kanilang magiging pahayag ukol sa issue at inaasahan na mag-aayos ang dalawa sa lalong madaling panahon. Dahil sa malakas at masigasig na suporta mula sa kanilang mga tagahanga, na nagbigay ng hindi matatawarang lakas sa moral at inspirasyon sa parehong Fayang at Jazz, nagdesisyon si Kuya na ipagtagpo ang dalawa sa isang espesyal na pagkakataon upang magkaayos at masolusyonan ang kanilang mga issue. Ang desisyong ito ay hindi basta-basta ginawa, ito ay resulta ng masusing pag-iisip at pagtimbang sa damdamin at opinyon ng bawat isa. Sa kanilang pagpasok sa bahay ni Kuya, agad na sumik ang tensyon sa pagitan nila. Ang dating mga hindi pagkakaintindihan at mga nasaktan na damdamin ay tila muling umusbong, lalo na matapos ang kanilang mainit na palitan ng mga masasakit na salita at opinyon. Ang bawat isa ay tila nagdadala ng mabigat na emosyon, at ang paligid ay tila puno ng pag-aalangan at hindi pagkakasunduan. Ngunit sa kabila ng tensyon at mainit na kapaligiran, pinili ni Kuya na gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay ng makabuluhang pag-usap at pag-aayos sa kanilang alitan. Ang layunin ni Kuya ay hindi lamang upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa loob ng bahay, kundi upang magbigay ng tamang pagkakataon para sa mga housemates na magkaroon ng tunay na pag-uusap at resolusyon sa kanilang mga hidwaan. Sa pamamaraang ito, inaasahan na mabibigyan sila ng pagkakataong mapag-usapan ang kanilang mga isyu ng maayos at magkaroon ng mas malalim na pag-intindi sa isa't isa. Sa isang emosyonal na pagtatapat, inamin ni Jazz na labis siyang nagsisisi at nakaramdam ng matinding pagkakonsensya sa mga nasabi niya kay Fayang. Sa gitna ng kanilang hidwaan, sinabi ni Jazz na malandi si Fayang dahil di umano sa pakikipagrelasyon nito sa iba't ibang lalaki.
Nang bumalik sa kanya ang sinabi, napagtanto ni Jazz na hindi ito makatwiran at masyadong personal ang kanyang naging pag-atake. Hindi niya napigilang maiyak habang iniisip ang epekto ng kanyang mga salita kay Fayang. Humingi siya ng tawad at inamin na dala lamang ito ng galit at maling interpretasyon. Dagdag pa ni Jazz, natutunan niya na ang pagmumura at panghuhusga ay hindi nararapat na maging tugon sa anumang emosyon o issue. Ang pagkakamaling ito ay isang mabigat na hamon sa kanya, lalo na't kaibigan niya si Fayang. Naalala niya ang mga pagkakataong magkasama sila at sinabi niya na masakit na nagawa niya ito sa isang taong malapit sa kanya. Sa kabila ng lahat, umaasa si Jazz na mapapatawad siya ni Fayang at mababalik ang tiwala ng kanilang pagkakaibigan. Sinabi rin niya na nais niyang maging mas maingat sa susunod sa kanyang mga sinasabi upang maiwasan ang ganitong uri ng alitan. Dagdag niya, mas pinipili na niyang tahakin ang landas ng pag-unawa kaysa sa pamumuna, lalo na sa mga sitwasyong puno ng emosyon. Marami sa kanilang mga kaibigan at taga-subaybay ang nag-abang sa kanilang magiging pahayag ukol sa issue at inaasahan na mag-aayos ang dalawa sa lalong madaling panahon. Anong masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.